Granted na hindi nga siya si Amy, pero makikinabang tayo pag dito siya nakatira. Siya ang nag-iisang witness sa pagpatay ng mama mo. Siya ang magdidiin kay Diana. Pag nangyari yun, ipaglalaban natin na sa'yo mapupunta ang lahat ng pera at ari-arian ng mama mo. Hindi ko pa alam kung saan papunta yung mga nadiskubre ko. Pero iniwan niya ni Lola sa opisina ni Attorney De La Peña bago siya mamatay. Sa totoo lang, sa lahat ng nadiskubre ni Lola, pwedeng ikapagsak ni Jacinda yan. Hindi kayo nalaman ni Jacinda na piniimbestigahan siya ni Ma'am Amanda? Kaya siyempre, gusto niyang matigil yung investigasyon. At magagawa niya lang yun kung wala na si Lola. Masyado kang mayabang ah! Sayo ka na muna kami! Bitawan mo ako! Lalaban ka, ha? Bitawan? O sige! Ma'am Diana? Ma'am Diana, anong ginawa nila sa'yo? Huwag mo ako isipin, baby. Kamusta kayo? Ma'am Diana, isang gabi ka pa lang dito. Ganyan ang inabot mo. Ano bang sabi nila, Beth? Kailan ka daw ba mapapiyansahan? Weekend ngayon, baby. Baka mag-isang gabi pa ako dito. Ma'am Diana, baka kung anong gawin nila sa'yo dito. Huwag ka mag-alala sa akin, baby. Kayo ang mag-ingat. Kasi kung sino man yung nagpakulong sa akin dito, tingin ko nandun pa sa labas kasama niyo. Wala nang duda, Ma'am Diana. Si Jacinda ang nagplanong magpakulong sa'yo. Ngayon, naghahanap na lang kami ng matibay na ebidensya. Basta, baby, mag-ingat kayo, ha? Pakisabi na lang kay Beth. Saka maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Beth! Okay ka lang? Oo naman. Ba't mo natanong? Nagtataka lang ako kung bakit di ka tumatawag tungkol sa investigation nila Sir Jonah at Baby. Gusto mo, tulungan ko kayo dyan. Sige. Pero sa ngayon, hindi pa kailangan. May nalaman ba kayo tungkol sa search warrant na pinirmahan ni Mami? Elon,
Paano kung may nalaman kang hindi maganda tungkol sa mami mo? Bakit? Meron ba? Hindi, wala naman. Pero gusto ko maging handa ka. Kasi hindi ko alam kung anong kakalabasan ng investigasyon namin. Yung totoo? Siguro, disappointed. Pero naniniwala naman ako na ang pinakamalala na gagawin niya ay pagigantihan si Ate Diana. At kailangan niyang tigilan yun. Ma'am. Tinakasan ka? Huwag kayo mag-alala. Patatahimikin ko yun. Kumukuha lang ako ng tiyempo. Lagi kasi nakabuntot yung pulis na kasama ni. Patatahimikin mo. Ibig ba sabihin nun, papatayin mo? Hindi siya tumigil. Hindi ko naman nahayaan na ako mapahamak dahil sa pangingialam niya. Kaya nga ba, Dong, bilis-bilisan mo na ang kilos mo. Dahil sabi mo nga, tinutulungan na naman niya ang mga pulis. At malakas ang kapit niya doon kay Diana. Pag may natisod yun na hindi niya dapat matisod, tayong lahat ang mapapahamak. At yun ang ayokong mangyari. Ang ibig mo sabihin? Kakampi ako ng mga taong pareho ng interes ko, Badong. Pero Badong, pareho tayo eh. Ayoko rin na may mangyaring masama sa akin. Dahil lang sa may isang taong hindi mo masuhe-suheto. Popsi, ano ginagawa natin dito? Ba't dito tayo mag-uusap? Nag-usap kami niya Cindy sa baba, kaya dito na kita pinapunta. Ano yung text mo? Totoo yun? Tataluhin na natin si baby? Kesa naman tayo unahan niyang taluhin. Ang hilig pa kailan yung baby yan eh. Ayaw tumigil eh. Hayop na yan. Popsi, takutin naman kaya natin. Ipabugbog mo, padukot mo kahit ano. Ba't naman kailangan ganito? Hindi na natatakot yung babyng yun. Ayaw na makinig. Lulong-lulong na dun sa pagtulong niya kay Diana. Inuna pa niya yung Diana niyo kaysa sa pamilya niya. Nakabobo din talaga kasi niyang baby na yan eh. Wala nang ang pera yung Diana, wala na siyang mahuhut-hut doon. Kung sana sa atin siya kakapit, baka kabigyan ko pa siya ng pera galing dun sa mana na makukuha ko kay Amanda. Huwag kang pakakasiguro. Hanggat nandyan yung baby na yan, pwedeng masira ang mga plano natin. Mawawala ang lahat ng mana mo. Pati ang marangyang buhay mo na nararanasan ngayon, mawawala rin yan. Isang malaking surot yung baby yan eh.
Alam mo kung anong ginagawa sa mga surot? Ano? Sinusunog. Ako na to, Paps. Ako nagagawa nito. Sisiguraduhin ko hindi na mangingialam yung baby na yun. Kung i-record natin tong usapang to, okay lang. Ay, hindi. Okay lang. Gusto ko na rin kasi malaman din yung lahat ng buong katotohanan. Hindi na rin ako natatakot. Salamat ho. Nasabi niyo ho na si Judge Jacinda Sebastian ang umupong judge para sa kaso ninyo. Oo. Pwede niyo po bang ikwento yung buong karanasan ninyo dito sa kasong to? Matagal na kaming nakatira doon sa lupain na yun na kinatitirikan ng bahay namin. Mahigit 26 years na. Nang biglang lumitaw itong si Leo Porres. Sabi niya, siya daw ang may-ari ng lupain na yun na kinatitirikan ng bahay namin. Usap kami ng kaso. Tumagal iyon ng mahigit 2 taon. Natalo kami. Naubos lahat. Halos ng pera namin. At kinamatay na rin ito ng asawa ko. Pero hindi ho ba natalo kayo sa kaso na yan? Yun ang pinagtataka ko eh. Lahat ng ebidensya pabor sa amin, pero natalo pa rin kami. May nakapagsabi sa akin kung anong dahilan. Ano daw ho yun? Wala akong pruweba. Pero, ang sabi nila, itong si Jacinta Sebastian ay nabayaran daw ng malaking halaga ng kalaban namin. Ito yung anak ko. Thomas Reyes. Kilala ko siya. At alam ko ang tungkol sa murder niya 6 months ago. Ayoko talaga siyang maging reporter. Delikado kasi. Pero, sino ba naman ako para hindi pumayag sa pangarap ng anak ko? Maanghang kasi ang mga articles na ginagawa niya sa mga tabloids at newspapers. Pero naalala ko ho siya. Okay pa nun. Nung nauso yung vlogging, doon na ako kinabahan para sa kanya. Naging isang sikat siya vlogger. Hanggang dumating, yung kinatatakutan ko. Tinumbangan siya sa harap ng radio station. Nag-riding in tandem. Alam niyo ho ba kung ano yung topic o yung subject ng mga binabalita niya bago siya namatay? Oo. Nung panahon na yon, kino-cover niya yung kaso ng pang-aagaw ni Porres sa mga nakatira sa lupang Buron. Ang tinitira niya palagi, yung judge na pumanik sa ng agaw ng lupa.
si Jacinda Sebastian. Jonaf, salamat Ngayon ko lang naasikaso to. Nabisi kasi tayo sa investigasyon eh. Ano ba kasi itong mga to? Magninegosyo ako. Saan na ba yun? Dapat nga kami to ni Ma'am Shi eh. Kaso galit pa rin siya sa akin. Pero itutuloy ko pa rin. Mag-iipon ako ng sarili kong pera para pag napatawad niya na ako, mapapagamot ko na siya. Hindi ka talaga susuko sa naninilayan mo, no? Oo naman. Ilang beses nagtampo sa akin si Ma'am Shi pero lagi naman niya akong pinapatawad. Alam ko may intindihan niya kung bakit ko ginagawa to. Hindi lang sa dahil naaawa ako sa kanya o gusto kong mapatawad niya ako. Pero yun ang tama. Alam mo, ang swerte na magiging boyfriend mo. Saan galing yun? Wala lang. Kasi, tamo, masipag ka. Madiskarte. Tsaka isa pa, mabuting anak. Elon, I'm sorry. Ngayon ko lang nasabi yung mga nalaman ko. Sinasabi mo ba na inutos ng mami ko na ipapatayin tong reporter na to? At anong kinalaman nito sa pagkamatay ng lola mo? Yan ang files ng corruption na posibleng ginawa ng mami mo na pinaiimbestigahan ng lola ko. Kaya baka nalaman ng mami mo yun. Ano ibig mong sabihin? My mom? Pinapatay niya lola mo? Elon, sorry. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Just stop! I'm sorry. Kailangan ko talaga umalis.
ka na lang kumukontra sa pangarap ko. Siguro naman, kapag naabot na lahat ng pinanghahawakan mo dito, magtatanda ka. Lahat ng pinaghirapan ko, yung inipon ko, yung negosyong sisimulan ko, John, lahat yun nawala na. Importante, ligtas